Kilala rin siya bilang Santiago ang mas kakina at Santiago na anak ni Zebedeo. Nasalat na si Santiago at Juan ay kasama ng kanilang ama sa baybay ng dagat nang tawagin sila ni Jesus upang sumunod sa kanya. Si Santiago rin ang isa sa tatlo lamang ng mga apostol na pinili upang makasaksi ng transfigurasyon ni Jesus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Daryl Santiago. Ang susunod na karosa, San Mateo Apostol, sa likod ng kanyang pagiging paninigin ng Diyos, isang hanap buhay na kinamumuhian ng marami sa panahong iyon. Naroon si Mateo, isang lalaking tinawag ni Jesus habang nakaupo sa paninginan. Isang simpleng utos ang pininiwan ng Panginoon, sumunod ka sa akin, at iniwan ni Mateo ang lahat. Mula sa isang buhay ng pangangalap ng yaman, naging nakapagpadala siya ng mga makahulugang yaman sa lahat ng kanyang napangaranan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Raymond Aniceto Villorente. Ang parosa ni San Marcos Apostol, isang masigasig na evangelista at disipulo ni San Pedro na nagdala ng mabuting balita, may tapat at katapatan. Sa kanyang mga sulat, isinalarawan niya ang kapangyarihan at tabag ni Kristo, tulad ng isang leyong umaapumal sa gitna ng kadiliman. Naglakbay siya kasama ni San Pablo Abe upang ipalaganap ang mabuting balita. Tanda niyang lakas, diretsahang pangangaral at tapang sa gitna ng anumang pagsubok. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Mark Genesis Philip. Ang susunod na karosa, ang pagbibinyag ni Jesus sa Ilog Jordan. Sa agos ng Ilog Jordan, ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagpapakumbaba. Bininyagan niya si San Juan Bautista bilang tanda ng pagsisimula ng kanyang ministeryo. Sa kanyang pag-ahon mula sa tubig, bumaba
Espiritu Santo, sa anyo ng kalapati, at mula sa kalangitan ay narinig ang Diyos Ama na nagsasabing, ikaw ang minarap. Ang paghampas kay Jesus sa alibing bato. Sa pagnanais ni Pilato na bigyang lugar ang tao ay pinalayan ng sinalabas sa kanila. Si Jesus naman ay ibinigay sa kanila kahit na walang nakitang dahilan si Pilato upang parusahan si Jesus. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi umabog kahit na bulan ay tutang sa katakdang patayin. Ang imaheng ito ay nasa pangalaga ng pamilya Salvador. Ang Parosnor de la Paciencia. Hindi matitinag ang pagtitis ni Jesus sa gitna ng matinding hirap at pag-uusig. Sa bawat hampas at paglalapit, manatiling puno ng pagpapahayag at walang unang pag-ibig ang kanyang mata. Buong pusong pinagdap para ng Ama. Sa madilim na tagpong ito, siya'y namumunawi pa rin ng pag-asa. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Jeffrey Veluz. Susunod na karosa, ang pagtanggap sa krus. Nang matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balaban, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Dahil napakabigat para kay Jesus ang krus na ito, kanya pa rin itong pinanggap ang buong pagpapakumbahan. Pag-ipon, ay lubos kong pinalulundan ang sasatatanggap sa parusa ng marami. Alang-alang sa kanya, sila'y aking pagkakawalan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng mga Kevin Walaw. Ang susunod na karosa, ang ikatlong pagkakawalan at ang Panginoon Jesucristo. Ngunit ang lupang alabo sa bawat lakas ni Jesus habang siya'y kapalapit sa Golgotha. Sa imanlong beses ay muli siyang buwagsak dahil Jesus. Ngunit sa kabila ng magpilang dalagati, bumangon siya at tumuloy. Ang imaheng ito ay nasa pagkalaga ni Brother Jerome Bonto. Ang hirap ng kalooban kasalubong ng ina, ang kanyang anak na sugatan at pinaghihirapan. Si Maria, ina ni Cristo, kahit na sa daan ng kahirapan, kahit siya at pagpapasakit ng ating Panginoon. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother John Morris Monto. Si Jesus ay inalisan ng damit at itinapon sa krus. Nang makarating sa kanyang unang hantungan, sumambulat ang mga sugat at ang sakit ng kanyang katawan nang siya'y kanilang hubaran at napastakan. Lubos ang pasakit at umarap ang kanyang dinanas, ngunit pagkakatawad pa rin ipinamalas, wika niya sa kanyang Ama, patawarin ko sila sa pagkalalaman ang kanilang ginagawa. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng kaganyahan Dance Organization.
sa buong lupain, nagdusa ang tagapagligtas sa krus ng maraming oras. Sa wakas, humiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan at siya ay namatay. Pinagpira-piraso ng malalaking bato, nahati sa dalawa ang tabing ng templo. Natakot ang mga kawal na Romano. Panginoon, maawa ka sa amin. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Santa Rita Chapel, Totoy, Tawid, Cavite. Ang pagsibag ni Longhino sa pagdiriwang ni Jesus. Nang tuluyang nalagutan ang ina, si isang pagtulis na simbang ang tumagos sa kanyang pagdiriwang. Ito'y mula sa Romanong sundalong si Longhino. Wika niya, tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni si Sir Santos at pamilya. Ang pagpababa ni Jesus mula sa krus. Ang kanyang duguang katawan ay natapa ng kanyang mga nasipon. Naroon sina Jose ng Arimatea at Nicodemo. Kasama rin sina Maria, ang ina ni Jesus, at Maria Magdalena. Nilinis nila at pinabakuhan ang malamigyang bangkay at sama ay binalot sa balong telang lino upang iligtas sa pagpilibig. Ang imaheng ito ay sa pangangalaga ni Bartolome Patas. Magpiyata. Nang namatay na si Jesus at ang kanyang bangkay ay ibinaba sa krus, ngunit kayakap ang ulilang pa na ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak. Kaisa ng kanyang anak na si Jesucristo, ang mula ng propetang si Simeon. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya sa Fidel. Ang karosa ay nagkakaroon sa tulong ng kanyang pinahihintulutan ng Panginoon si Jesus. Sa isang taong natatakpan ng kalaking bato, saksi siya sa pagliligtas ni Kristo at dahilan ng maayos na panandaliang paghimlay ng walang buhay na si Jesus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Jacob Alonso. Ang karosa ni San Nicodemo, isang ladak ni Jesus. Isang gabi, siya ay panahid na nagtungo kay Jesus upang makinig sa kanyang mga aral. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabako, mga 30 niyalong pinaghalong mira at alo. Inuna nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabako. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother John Pietro Dog. Pasasalamat po at natatanggap para sa biyayang kasama. Si San Lazaro ay namatay. Galing sa atas ng talisay na nardo at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan ng kanyang tuhod. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Edgar Camungo. Santa Marta de Betania, Marta, kapatid ni Maria at Nazaro, mga kaibigan ni Jesus mula. Marta, ikaw ay nababalisa at nababalabag sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Dennis Pineda Victa. Santa Maria
Salome. Alalawanin po ni Edgardo Ayon sa tradisyon, siya ang asawa ni Zebedeo at isa sa tatlong babae na nagturo sa libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Junpy de la Cruz. Kayapaan ng kaluluwa ni Erlan Casaco, Santa Maria Jacobe. Si Maria Jacobe, ang asawa ni Cleopas, ay isa sa tatlong Maria nakita sa walang libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Kabilang din siya sa babaeng nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Michael Riego. Santa Maria Magdalena, pastorin sa mga apostol. Nakita ko ang Panginoon. Siya ang unang saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Sila ay sumunod ni Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanila. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Evan Hanabaha. Ngayon po ay nasasahan ang parosa ng Santo Sepulcro. Narito sa ating harapan ang Kristong nakahiwalay at walang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay naghirap at namatay dahil sa walang pakundangan nating paglapastangan sa ngalan ng Diyos at paglaban natin sa Kanyang mga utos. Ang Diyos na paniling maging tao katulad natin hanggang sa kamatayan. Senyor, misericordia, Senyor. Panginoon, kaawaan mo po kami. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Randy Serena. Ipanalangin po natin ang maayos na pagdaloy ng prosesyon at maghari nawa sa puso ng bawat kabataang Kawitenyo makakita ang dakilang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Ito po ang Karu-Karuhan Procession 2025. Nakadikit ka.
The Lord is with you. Blessed art thou among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yan, huwag kang may tulo. Yan, tinan mo yan. Photo. Yan, yan. Tinan mo. Yan. Bakit po yan eh? Balik ka, saglit. Ano ba gagawin? Maganda na yung ilaw.
Loosen up our sorrows, moving everything in this valley of tears. Heaven, our most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the reward of eternal life, grant, we beseech thee, that meditating on these mysteries in the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain the promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Sana tayo.
Pero running time. Habang nag-debate ka, habang nag-involve,